Good afternoon mga brother and sister. May bago tayong pupuntahan na malapit lang dito sa amin. Malapit lang to sa Metro Manila. Matatagpuan ito sa Rodriguez, Rizal or Montalban. So, 30 minutes away from Marikina. So, andito na tayo guys. Papasok na tayo ng Sitio Inigan, ano. So may checkpoint, haharangin tayo rito. Pwede rin tayong kumuha ng ticket dito. Wala kang barya pa ba? Wala kayong 40 ma? Hindi abot. Ito to. Ito may mga barya ito. Simutin natin. Wait lang. 20. Yung magiging per head dito is 20 pesos. Libre na yung bata. 20. 30. 32. Saan po yung parking namin, ma'am? Diretso lang po sir sa Arco, may makikita po kayong parking area dyan. May bayad po yun doon. May bayad po. 38. Ito. 40. Ito lang 40. Ang ticket na ipakita niyo. Opo, salamat po. Hindi na papa. Thank you po. Thank you. So, andito na guys, malapit na tayo sa Arco, ano. Pwede nyo namang ipin to. I-waste nyo na lang Sitio Inigan, San Rafael, Rodriguez, Rizal. So mawi-waste nyo agad to. So ayun, dito na tayo guys sa may parking area, no. So bali itong parking area kasi guys, pang detour lang to. May bayad ng parking. So pag mag-overnight kayo, Ano tayo? hindi daw po pwede rito. Doon daw kami pinapapark sa kabila para mga private, ano na yun, private na parking area. So ang binayad namin doon 200 overnight para sa sasakyan. So at least medyo may kalakihan man, pero okay lang kasi binabantayan nila maigi yung sasakyan. At least kahit pa paano maiiwasan yung gas-gas sa mga sasakyan natin. Dito guys, hindi ito ang totoong parking dito. Pag detour lang to. So pagkatapos dito lumipat kami sa kabila. So pagkatapos namin mag-parking, ano, Doon talaga. ito mahaba-habang lakarin papuntang sakayan ng bangka. Siguro mga ano na to, 30 minutes na lalakarin. Sa dulo. So wala namang problema guys sarap. about sa mga bilihan, kasi bago kayo pumasok dito, marami ng tindahan, tiangge, ulam. Pwede nyo bumili na kayo agad bago makarating dun sa campsite. So yun, konting hirap, pero at least mababawi mo naman bandang dulo is malamig na simoy ng kalikasan. Ngayon, ito muna, medyo mahaba-habang lakarin, pero mas maganda limitado lang yung dala nyo mga or pagkain lang dadalhin nyo, kasi doon sa campsite meron naman silang tent. Rerentahan nyo lang yung tent nila, tapos yun, may bubong naman. Kahit hindi waterproof yung tent nila, may bubong naman yung pagtatayuan nyo ng tent. So okay lang. So ngayon, papahinga muna kami, medyo hiningal. 30 Matarik minutes. kasi medyo paakyat saka pababa yung daanan. So bali yung bangka nasa 70 per head, isang way lang. Pag malapitan 30. So ang campsite, ang farm to good site na campsite na pupuntahan namin ay medyo malayo pa. So kaya 70 pesos per head yung single ng bangka. Yun,
Malapit na tayo guys. Papasok tayo rito sa lagusan na to. Malaking bato na may butas. Napakaganda rin dito guys. Ang daming mga rock formation na mawawala ka talaga. Muna ka kuya. Dito guys, merong haharang sa inyo or maniningil ng ticket na 20 per head. So, ang problema, bago tayo pumasok sa checkpoint, doon na tayo nagbayad kaya hindi na tayo pinagbayad dito. Mhm. Papasok ko lang ng ano, may haharang na may checkpoint doon para kukuha kayo ng ticket. Sino po ba? Kayo po ba may bangka? Kayo? Ah. Good side to. Kuya, good side. Ayun guys, nakasampa na tayo sa bangka. Ang problema nito, punuan, ayaw na lang umalis pag tatlo lang kayo o apat. So kailangan pinupuno nila muna bago sila bumiyahe. So ang nangyayari nito, bali 10 kami. Medyo mahaba-haba rin itong biyahe ng bangka kasi medyo 30 minutes din. Saka sa sobrang dami rin namin, yun lang medyo kahit pa paano kabado rin kasi walang palikpik yung nila, yung bangka nila. So pag may kasalubong at malakas yung alon, may posibilidad na tataob talaga kayo. Medyo ingat-ingat lang din. So yun, kahit medyo kinakabahan na, basta enjoy lang. Medyo hindi kinakabahan. May mga part din na guys, na malalim yung ilog, may part din na mababaw. Kasi minsan nararamdaman mo talaga yung sadsad ng mga bato sa ilalim ng bangka. Kaya tinatanong ko nga yung mga bangkero, buti hindi nasisira yung propeller ng makina nila kasi naramdam mo talaga na sumasadsad yung bangka dun sa sa ilalim ng mga bato-bato eh. Yun nga lang, medyo adventure talaga. Nakabahan ka man, nakabahan pero okay lang. Enjoy pa rin. So, mga alas 3 na rin kami nakasampa ng bangka kaya medyo makulimlim na rin. Pabuhos na rin yung ulan yan. So, ito, marami kami ngayon nakasampa sa bangka. Bali, lang to sila na parang nasa kalagitnaan lang to sila. Andito lang ito sila sa ibang site. So bababayan sila. So ang matitira mamaya kami na lang 3 or 4 kasama yung bangkero. Kasi nasa dulo pa kami. Kaya yun. Yan. Maraming mga campsite dito guys. Ang daming mga mumurahin. Campsite, paliguan. Yung iba dator lang. Yan, may mga cottage. Marami. So, ayun guys, na-drop off na namin yung ibang mga sakay. So ito kami na lang natitira. So medyo 10 minutes pa. Pero kahit na iilan na lang kami, ramdam mo pa rin yung sadsad ng bangka sa mga batuhan eh. Kasi may mga part talaga na mababaw yung ilog. Yun, medyo padilim na. Malapit na rin yung ambon. So sakto talaga guys, bago kami dumating, bago kami nakapag sit up ng
tent namin, bumuhos yung ulan. Sa ang kinaganda lang naman yung pwesto ng tent namin may bubong din, so hindi kami ganong nabasa. Tignan nyo guys, yung aso tumawid sa kabila. Ang galing, sanay na siguro sa ilog ng aso nito. Galing mo tumawid siya isa. A few moments later. Ngayon guys, sa wakas nakarating din. So, nag-set up muna kami ng tent namin. Ang kaganda lang guys, yung tent namin na may bubungan. So, nasa likod yung kusina, yung CR, malinis din. Malawak yung pagtatayuan nyo ng tent. Lahat ng mga tent na pagtatayuan nyo rito, mayroong bubong. So, mas safety tayo pag umulan man. Hindi tayo magkakanda-rapa sa pagluluto. Kasi may mga bubong yung pinagtatayuan ng tent natin. Maraming salamat pala sa kay Sir Archie. Siya yung caretaker dito at siya yung namamahala dito. So, anytime guys, kung ano mga kailangan nyo, kaldero, kawali, tawagin nyo lang siya guys. Madali lang siyang lapitan. At agad-agad tutulungan nyo yung ano mga pagkakailangan nyo sa campsite nito. So, dito, malawak yung area, maliwalas yung paligid, tahimik, lalong-lalo na sa gabi pagdating ng mga 7 or 8 p.m. Ang tahimik na. Maririnig mo na lang yung mga ingay ng mga insektong kumakanta sa gabi. So, ganito yung tanawin dito guys, malawak. At pagising mo sa umaga, nagfa-fog pa ito rito. Halos hindi mo makikita kasi nagfa-fog. So, kung gusto niyo maglaro, meron din naman sila ditong volleyball. May net. Saka meron din silang tindahan. Kung gusto niyo bumili ng mga alak, soft drinks, marami. Kompleto sila dito guys. Kahit yellow, meron sila. Dito pala guys, walang signal. So, ang ginagamit natin dito, solar light. So, walang kuryente dito. Wala rin signal. So, don't forget pala guys to like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa mga bago nating mga videos na i-upload. So maraming salamat sa pagsusubaybay sa aming mumunting YouTube channel. Ayun, kung gusto nyo magpapapicture ng good side, nandito. Meron din silang naka-okit. So dito pala guys, yun may araw na yun yung may tindahan doon. So ito guys, pwede rin kayo magpapapicture dito sa good side na signage nila. Yun, ganda kasi yung background dito, bundok. So silipin natin guys yung aerial view